At hindi po tayo mababago kasi si sarili pa rin po ang ating sinusunod. Ayan. Andun pa rin tayo sa takbo ng mundong ito. Being a man, women of God, means allowing the Word to renew our minds. Ayan. Bilang mga lingkod ng Diyos, dapat alam natin, di ba, yung salita niya ang nagbabago ng ating isip. So our thoughts, desires, and action align with His perfect will. Ayan po. Ang Diyos po ang nagbabago ng ating isip para mag-desire tayo, para i-desire natin, i-align yung ating mga aksyon o yung ating mga ginagawa. Yan, nakakalugod pa ba sa Lord yung aking ginagawa? Nakakalugod pa ba sa Diyos yung aking sinasabi? Kailangan po, lagi natin na-evaluate yung ating sarili. Huwag natin i-evaluate yung iba. Kasi baka tayo yun. Ayan. Our life should reflect, ayan, the transformation brought about by God's Word. Ayan. Ang ating pong pamumuhay ay dapat nagre-reflect doon sa ating pagbabago. Ayan. Meron, sabi ko nga nakaraan, sabi ni Pastor, dapat meron tayong impact. Our life should reflect the transformation brought about by God's Word. Ayon po sa ating pagbabasa ng salita ng Diyos, natatransform po tayo. Nababago po tayo. At dapat ito ay nagre-reflect. Ayan. At sabi daw, showcasing His love. Ayan, nagpapakita daw ng pag-ibig. Ayan, yung ating malasakit, yung ating pagmamahal. Sa ating kapwa, showcasing His love. Mercy. Ayan si Mercy ulit. Mercy and true to the world around us. Meron po tayong pag-ibig at kahabagan sa ating kapwa. Ayan, kaya nakita nagka-transform. Dati wala tayong pakialam. Bahala ka sa buhay mo. Kasi kasalanan mo yan. Pero ngayon po, ang sabi po daw, showcasing His love, mercy, and truth to the world around us. 3 po. Matatapos natin. Living our God's Word. Dapat ipinamumuhay po natin ang salita ng Diyos. Sa po, James 1:22 and Psalms 119, 7-8. Ang sabi niya po, ang matuwid mong tuntunin habang aking tinatarok, buong pusong magpupuri, pupurihin kitang lubos. Ang lahat ng iyong utos ay sisikapin kong sundin. Huwag mo akong iiwanan, huwag mo akong lilisan. Ito po ba yung ating mga prayers, ating mga sarili? Ayan, di ba? Sinisika po ba natin na sundin kung ano ang kalooban ng Diyos sa ating mga buhay? Nararanasan po ba natin na tayo ay binabago ng ating Diyos every day sa ating pananalita, sa ating mga gawa? At syempre po kasi ito daw ay nagre-reflect sa ating mga buhay. Living our God's Word. 8 po, James 1:22. Ano po sabi niya? Ito po. Do not merely listen to the word and to deceive yourself. Ayan. Hindi raw po tayo makikinig lamang, tagapakinig lamang ng salita. Dinadaya natin yung ating mga sarili. Do what is said. Ayan. Ano po sabi? In-English mo rin. Ayan. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi sinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Maunti kasi pag English ang susulatin. Pero maganda rin Tagalog. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi sinasagawa. Ano daw po? Dinadaya ninyo ang inyong sarili. Ayan. Do not merely listen to the word and so deceive yourself. Do what he say. A man of God is not just